Kamakailan, ginawa ng Argentina ang isang makabuluhang hakbang sa modernisasyon ng kanilang hukbong panghimpapawid sa pamamagitan ng pagkuha ng unang F-16 Fighting Falcon mula sa Denmark. Ang pagbaylang ito ay bahagi ng 24 na unit na kanilang nakuha, isang malaking pag-unlad mula sa kanilang mga lumang eroplanong pandigma tungo sa isang modernong fleet ng multirole fighters na kayang ipagtanggol ang kanilang himpapawid at palakasin ang kanilang depensa. Hindi ito simpleng pagbili lamang, isa itong estratehikong hakbang upang mapanatili ang kanilang lakas sa rehiyon. Ngayon, ang tanong, kailan susunod ang Philippine Air Force, PAF? Habang ang ibang bansa ay patuloy sa pagmodernisa ng kanilang mga hukbong panghimpapawid, tayo ay tila nasa isang matagal na paghihintay. Bagamat mahusay ang FA-50PH bilang isang lead-in fighter trainer, hindi ito sapat upang tugunan ang lumalaking hamon sa seguridad ng ating bansa. Panahon na upang gumawa ng matibay na hakbang tungo sa pagkuha ng mas advanced na combat aircraft. Kung ang Argentina, sa kabila ng kanilang mga problemang pang-ekonomiya, ay nakapagpatuloy sa pagbili ng F-16s, bakit tayo hindi? May mga usapan at espekulasyon na isinasaalang-alang ng PAF ang Lockheed Martin F-16 o ang Subjust 39 na Gripen bilang kanilang susunod na fighter jet. Subalit, hanggang wala pang pinal na desisyon, mananatili lamang itong mga mungkahi. Ang modernisasyon ng ating hukbong panghimpapawid ay hindi lamang tungkol sa pagsabay sa ibang bansa. Ito ay tungkol sa pagtiyak na mayroon tayong sapat na kakayahan upang protektahan ang ating himpapawid at teritoryo sa dagat. Sa patuloy na tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, hindi sapat ang puro diplomatic protests bilang panangga. Sa kasaysayan, ang air superiority ay naging isang mahalagang salik sa mga labanan. Ang bansang may kontrol sa himpapawid ay madalas na may kalamangan sa anumang labanan. Kaya naman, hindi dapat maantala ang desisyon sa ating susunod na fighter jet acquisition. Ang F-16 ay isang subok na fighter jet na matagumpay na nagamit sa iba't ibang misyon, mula sa air superiority at ground attack hanggang sa reconnaissance. Malawak itong ginagamit ng maraming hukbong panghimpapawid sa buong mundo. Ang pagpili ng F-16 ay magbibigay sa atin ng access sa isang matatag na logistics at supply chain, pati na rin sa suporta mula sa Estados Unidos at mga kalyadong bansa sa NATO. Samantala, ang JAS-39 na Gripen ay kilala sa pagiging cost-effective, fuel-efficient, at may mas mababang operational costs, isang magandang opsyon para sa mga bansang may limitadong budget. Anuman ang ating piliin, ang mahalaga ay kumilos na tayo ngayon. Ang seguridad sa Indo-Pacific ay mabilis na nagbabago, at hindi natin kayang maiwan sa likuran sa aspeto ng military capabilities. Ang patuloy na pagkaantala sa desisyong ito ay magpapalakas lamang sa ating kahinaan, lalo na sa lumalaking presensya ng mga dayuhang puwersa sa ating karagatan. Ang modernisasyon ng PAF ay hindi lamang tungkol sa pagpapalakas ng depensa ng bansa, ito ay tungkol din sa pagpapakita ng ating soberanya at pagtitiyak na kaya nating protektahan ang ating sarili mula sa mga panlabas na banta. Ang Argentina, sa kabila ng kanilang matinding hamon sa ekonomiya, ay kinilala ang pangangailangan ng pagpapalakas ng kanilang hukbong panghimpapawid at matapang silang gumawa ng desisyon upang bumili ng F-16s. Kailangan ding gawin ng Pilipinas ang parehong hakbang. Kung tunay nating pinahahalagahan ang ating pambansang seguridad at integridad ng teritoryo, dapat tayong lumampas na sa usapin ng mga talakayan at gawin na ang konkretong hakbang. Ano man ang magiging pinal na desisyon ng PAF, F-16 man o JAS-39 na Gripen, ang isang bagay ay malinaw, kailangang kumilos na ngayon ang Pilipinas upang i-modernize ang ating hukbong panghimpapawid. Ang sitwasyon sa Indo-Pacific ay patuloy na nagbabago, at sa lumalakas na presensya ng China sa West Philippine Sea, higit kailanman ay kailangan natin ng isang maasahang air deterrent. Hindi sapat ang diplomatic protests upang ipagtanggol ang ating soberanya. Ipinakita na ng kasaysayan na ang air superiority ay madalas na nagtatakda ng kalalabasan ng mga labanan.
Ang bansang may kontrol sa himpapawid ay nagkakaroon ng malaking tactical at estratehikong kalamangan laban sa kanyang mga kalaban. Kung patuloy tayong magpapaliban sa pagbili ng modernong fighter jets, nanganganib tayong mahigitin at malagpasan sa anumang posibleng labanan sa hinaharap. Higit pa rito, kailangang maunawaan ng gobyerno ng Pilipinas na ang air defense ay hindi lamang tungkol sa pagtatanggol ng teritoryo, ito rin ay tungkol sa pangangalaga sa ating mga pang-ekonomiyang interes. Ang West Philippine Sea ay mayaman sa likas na yaman, at ang pagpapanatili ng kontrol sa bahaging ito ng karagatan ay napakahalaga para sa ating seguridad sa enerhiya, industriya ng pangingisda, at mga rutang pangkalakalan. Ang isang modernong hukbong panghimpapawid ay makakatulong upang mas epektibong may patrol at maprotektahan ang mga yaman ng ating bansa. Ang hakbang ng Argentina sa pagbili ng F-16s ay dapat magsilbing isang wake-up call para sa Pilipinas. Kung ang isang bansang may matinding hamon sa ekonomiya ay nagawang maisakatuparan ang procurement ng fighter jets, wala tayong dahilan upang patuloy na ipagpaliban ang desisyong ito. Ang modernisasyon ng Philippine Air Force ay hindi isang luho, ito ay isang usapin ng pambansang seguridad. Panahon na upang lumampas sa mga talakayan at gumawa ng tiyak na hakbang. Kailangang bigyang prioridad ng gobyerno ang pondong kinakailangan at pabilisin ang mga negosasyon upang matiyak ang hinaharap ng ating air defense. F-16 man o JAS 39 na Gripen, ang mahalaga, dapat tayong kumilos ngayon.